Sa simula ng pelikula, makikita natin si Laura na nagmamaneho kasama ang kanyang mga anak na sina Aiden at Mia papunta sa bahay ng kanyang asawa. Binigyan ni Richard ng pera ang mga bata at pinaalis muna sila para bumili ng candy upang makapag-usap ng masinsinan ang mga matatanda. Lumalabas na matagal nang hindi maayos ang relasyon nilang dalawa. Hindi na kayang tiisin ni Richard ang sirang relasyon kaya humingi siya ng diborsyo. Sinabi rin niya kay Laura na balak niyang pakasalan ang kanyang nobya na si Grace. Kinagabihan, makikitang umiinom ng alak si Laura sa kanyang bahay. Ngunit bigla siyang kumuha ng baril mula sa kanyang bag at nagpakamatay. Labis na nasaktan sina Mia at Aiden sa pagkawala ng kanilang ina. Hawak ang kanyang manika, hagulgol na umiiyak si Mia sa gabi habang sinasabing hindi makakapunta sa langit ang kanyang ina. Sinubukan ni Richard na kumbansihin ang kanyang anak na babae na hindi gugustuhin ng kanilang ina na mag-alala sila, ngunit pinakiusapan siya ni Mia na iwan muna siya mag-isa dahil hindi raw nito naiintindihan ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos noon, dumating ang kanyang kapatid na si Aiden upang samahan siya. Lumipas ang 6 na buwan mula nang mawala si Laura. Isang araw, inimbitahan ni Richard si Grace para sa hapunan dahil plano niyang sabihin sa kanyang mga anak ang balak niyang pakasalan ito. Ngunit bago iyon, tinanong muna niya ang mga bata kung gusto nilang isama si Grace sa kanilang Christmas retreat sa kabundukan. Hindi inaasahan ni Richard na magiging negatibo ang reaksyon ni Aiden, dahil sinigawan niya ang kanyang ama at sinabing iniwan nito ang kanilang ina para sa isang baliw. Napagtanto ni Richard na hindi pa tamang panahon para ipakilala si Grace sa mga bata kaya pinauwi muna niya ito. Kalaunan, nagsimulang maghanap ng impormasyon ang magkapatid tungkol kay Grace. Natuklasan nila na siya lamang ang nakaligtas sa isang religious cult suicide incident. Nang pindutin nila ang isa sa mga link, napunta sila sa nakakagimbal na video kung saan makikitang nagpapakamatay ang mga tao habang may nakasuksok na salitang sin sa kanilang mga bibig. Samantala, muling sinubukan ni Richard na kumbansihin ang kanyang mga anak na bigyan pa ng isang pagkakataon si Grace at payagan na sumama ito sa kanilang biyahe sa kabundukan. Nag-empake ang mga bata at naghanda para sa pag-alis. Dinaanan nila si Grace at ang alaga nitong asong si Grady. Nang batiin sila ni Grace, hindi nagsasalita ang mga bata sa buong biyahe. Patuloy lamang nilang minamasdan si Grace. Pagsapit nila sa inuupahang lodge, gabi na. Ang lodge ay nasa gitna ng malawak na lupain na nababalutan ng nyebe. Habang nagpapahinga si Richard at ang mga bata sa sala, umakyat naman si Grace upang tingnan ang mga silid sa itaas. Pagpasok niya sa isang kwarto, dahan-dahan na bumukas ang pintuan ng katabing silid. Agad niyang itinago ang mga regalo na pamasko sa loob ng drawer bago bumababa para sa hapunan. Habang nasa hapagkainan, nagdasal muna ang mga bata bago kumain, bagay na halatang nagbigay ng matinding pagkailang kay Grace. Maya-maya, nagsimulang dumudugo ang kanyang ilong. Habang lumalalim ang gabi, nagising ang mga bata dahil sa tunog ni na Richard at Grace na naghahalikan sa kabilang silid. Kinabukasan, sumama si Grace kina Richard at sa mga bata sa paglalaro sa nyebe. Ngunit nang mapansin ng mga bata na suot ni Grace ang sombrero ng kanilang ina, agad nila itong pinapatanggal. Kalaunan, habang naglalaro si Mia gamit ang kanyang manika, nahulog ito sa butas sa nagyelong lawa. Nang akmang susuong si Mia sa butas, pinigilan siya ni Grace at inalok na siya na lang ang kukuha ng manika. Ngunit marupok pala ang gilid ng yelo kaya nahulog si Grace sa butas. Dahil sa sigaw ni Mia para humingi ng tulong, agad na dumating si Richard at iniligtas si Grace. Dahil sa nangyari, nagpasya si Richard na kanselahin ang kanyang biyahe at bumalik na lamang sa trabaho dahil ayaw niyang iwan si Grace kasama ang mga batang hindi siya tanggap. Ngunit pinayuhan siya ni Grace na bumalik na sa trabaho at huwag mag-alala tungkol sa mga bata. Bago umalis papuntang syudad, ibinigay ni Richard kay Grace ang isang baril na dating pagmamay-ari ng ama ni Laura. Tinuruan niya si Grace kung paano ito gamitin, ngunit ikinagulat niya na napakahusay pala ni Grace sa paghawak ng armas. Pagkaalis ni Richard, nagsimulang magdekorasyon si Grace para sa Pasko. Tinanong niya ang mga bata kung gusto nilang tumulong, ngunit natural na hindi sila tumulong. Kalaunan, habang nag-uusap tungkol sa mga regalo na pamasko, unti-unting naging komportable si Mia kay Grace. Ipinakita niya rito ang regalo na inihanda nilang magkapatid para sa kanilang ama. Nang patugtugin ang CD,
lumabas sa screen sina Laura at ang mga bata habang gumagawa ng Snow Angels at masayang nagsasama-sama bilang pamilya. Ngunit tila hindi ito matanggap ni Grace kaya agad siyang umalis sa silid. Hindi nagtagal, nagsimulang maistorbo si Grace sa larawan ng banal na ina, sa krusipiho, sa manika ni Mia, at sa lahat ng bagay na may kaugnayan kay Laura. Tinanggal niya ang larawan mula sa pagkakasabit nito, ngunit pagsapit ng gabi, muli itong bumalik sa dating pwesto habang may mga kandilang nakasindi sa paligid nito. Kinabukasan, paggising ni Grace, nadatnan niya ang isang silid na sobrang magulo. Ang mga regalo na itinago noon ni Grace ay biglang lumitaw sa loob ng kanyang malite kasama ang manika ni Mia. Nang araw ding iyon, hinanap ni Mia at Grace ang manika sa buong bahay hanggang sa kalaunan ay makita nila ito sa higaan ni Grace. Kahit nagpapanggap si Grace na maayos lang siya, lumalabas na umiinom pala siya ng gamot para sa kanyang PTSD. Madalas siyang tumawag kay Richard o mag-iwan ng voice messages upang i-update ito tungkol sa kalagayan nila ng mga bata. Ngayong naipit sila sa bahay dahil sa panahon, nais ni Grace na mapabuti ang relasyon niya sa mga bata, ngunit patuloy na tinatanggihan ni Aiden ang kanyang mga pagsisikap. Kalaunan, kinompronta ni Grace ang magkapatid dahil sa paninilip umano nila sa kanya habang naliligo. Kinagabihan, makikitang medyo lumalambot na ang pakikitungo ni Aiden kay Grace nang ipaghanda niya ito ng mainit na tsokolate habang nanonood sila ni Mia ng pelikula. Hindi nagtagal, nakatulog si Grace. Ngunit pagmulat niya ng mata, natagpuan niya ang sarili sa labas, sa gitna ng nagyayelong kapaligiran. Doon, nakita niya ang manika na may pulang sombrero sa ilalim ng nagyayelong tubig. Biglang nabasag ang yelo at nahulog siya sa malamig na tubig. Habang palalim ng palalim ang kanyang paglubog sa lawa, nakita niyang sinusubukan siyang hilahin ng kanyang ama. Ngunit maya-maya, napagtanto niyang bangungot lamang pala iyon at nagising siya habang pinagpapawisan ng malamig. Agad niyang chinek ang kanyang cellphone ngunit patay na ito. Nang tingnan niya ang kuryente, wala rin pala itong supply, at pati ang serbisyo ng tubig ay naputol na. Patay rin ang mga cellphone ni Aiden at Mia. Ang mas nakapagtataka, nawala ang lahat ng Christmas decorations, ang gas heater, at maging ang pagkain sa loob ng refrigerator. Tinanong ni Grace si Aiden kung siya ang may kagagawan nito at inutusan niya itong isauli ang lahat sa dati nitong ayos. Ngunit tila nagulat din si Aiden sa kalagayan ng lodge. Umakyat si Grace upang tingnan ang kanyang silid at gaya ng inaasahan, nawawala rin ang lahat ng laman ng kanyang drawer. Ngunit higit sa lahat, halos mawalan siya ng kontrol nang hindi niya makita ang kanyang mga gamot. Sinabi ni Aiden na wala silang alam tungkol sa nangyari at nagbabala pa siya kay Grace na mag-ingat sa paglalakad sa paligid ng bahay tuwing gabi. Pumasok si Grace sa silid ng mga bata upang hanapin ang kanilang mga gamit. Ngunit katulad ng nangyari sa kanyang silid, nawawala rin ang mga gamit ng magkapatid. Nang mapansin niyang wala rin si Grady sa higaan nito, tuluyan nang nagpanik si Grace. Kahit gaano nila hanapin si Grady sa gitna ng malakas na bagyo, hindi nila matagpuan ang aso. Pagbalik nila sa lodge, hindi gumagana ang generator sa hindi malamang dahilan. Ang pinakamalapit na bayan ay napakalayo pa, at dahil wala silang kuryente, napilitan silang umasa na lamang sa delata na beans at crackers na maaaring hindi rin magtagal. Pagkatapos ng tanghalian, habang wala si Mia, ikinwento ni Aiden kay Grace ang kanyang bangungot. Sa panaginip niya, nawalan raw sila ng hininga hanggang mamatay dahil sa usok mula sa gas heater. Kalaunan, napansin ni Grace na mali ang petsang ipinapakita ng orasan. Nakalagay roon ang ika-9 ng Enero kaya ibinalik niya ito sa ika-22 ng Disyembre. Tinanong niya si Aiden kung pinaglaruan nito ang orasan, ngunit muli itong sumagot na wala siyang ginagawa. Kasabay nito, narinig ni Grace si Mia na tila may kausap sa itaas. Agad siyang sumugod sa silid at kinuha ang cellphone ni Mia, ngunit patay pa rin naman ito. Ipinaliwanag ni Mia na nagpapanggap lamang siyang may kausap sa telepono. Dahil bata pa ito, wala nang nasabi si Grace at ibinalik na lamang ang cellphone bago umalis ng kwarto. Nang araw ding iyon, habang pinupunasan ni Grace ang kanyang katawan gamit ang mainit na tubig, lumitaw sa salamin dahil sa hamog ang salitang repent. Kinagabihan, habang matutulog na siya matapos itabi ang krusipiho ni Laura, lumapit si Mia at sinabing may narinig siyang ingay. Lumabas si Grace kasama si Mia habang may dalang flashlight,
at biglang bumukas ang pintuan sa tabi ng kanyang silid. Pagpasok nila sa loob, nalaman niyang bukas lamang pala ang bintana kaya iyon ang pinagmumulan ng tunog. Ngunit nang isasara na niya ang bintana, napansin niya ang ilang snow angels na ginawa sa harap mismo ng lodge. Dahil dito, nagsimula nang makakarinig si Grace ng mga boses sa kanyang isipan na inuudyukan siyang pagsisihan ang kanyang mga kasalanan. Bukod sa mga kakaibang nangyayari sa bahay, nagsimula na ring multuhin siya ng kanyang nakaraan. Habang tumatagal, lalo ring lumalala ang kanyang sleepwalking. Isang gabi, napunta siya sa silid ng mga bata habang may hawak na baril at nakatitig kay Aidan. Nang subukan siyang gisingin ng mga bata, hindi sinasadyang nasaktan ni Grace si Mia, dahilan upang magkaroon ito ng sugat sa ibabaw ng kanang mata. Kinabukasan, muling bumalik ang petsa sa ika-9 ng Enero. Hindi na kinaya ni Grace ang mga nangyayari kaya nagpasya siyang pumunta agad sila sa pinakamalapit na bayan. Ngunit dahil sa makapal na nyebe at kakulangan nila ng makakapal na damit at sasakyan, hindi kumbinsido si Aidan sa plano at tumanggi itong sumama. Sa kabila ng pagpigil ni Aidan at Mia, nag-empake si Grace ng ilang gamit at mag-isang umalis. Matapos maglakad ng maraming milya, sa wakas ay nakarating si Grace sa isang bahay. Tinawag niya ang mga taong nasa loob ngunit walang sumasagot kaya nagpasya siyang bumalik na lamang sa lodge. Ngunit bago siya tuluyang umalis, napansin niya ang mga pulang bulaklak na bahagyang nakabaon sa nyebe. Nang hukayin niya ito, natagpuan niya ang isang picture frame ng magkapatid. Pagkatapos noon, pumunta si Aidan sa silid ni Grace at tinanong siya kung bakit may larawan nila na parang patay na sila. Ngunit walang maisagot si Grace sa kanyang tanong. Pagkatapos ay sinabi ni Aidan ang kanyang teorya, paano kung patay na silang lahat ngunit hindi lamang nila ito alam. Sinigawan siya ni Grace at sinabing walang katuturan iyon dahil nararamdaman niyang malamig ang kanyang mga kamay at paa at gutom na gutom siya. Kinabukasan, nagising si Grace at nadatnan sina Aidan at Mia na desperado na nagdarasal sa Diyos habang may nakalatag na artikulo ng pahayagan sa harap nila. Sa obituary section, makikita ang larawan nilang tatlo at ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Sinabi ni Aidan kay Grace na pagsisihan nito ang kanyang kasalanan. Bilang patunay na patay na silang lahat, isinabot ni Aidan ang kanyang sarili sa itaas ng hagdan. Tuluyang natulala si Grace nang makita niyang humihinga at nagsasalita pa rin si Aidan habang nakabigti ito at umiindayog sa hangin. Dahil dito, tila tuluyan nang nawalan ng katinoan si Grace. Lumuluhod siya habang paikot-ikot na gumagapang na parang wala sa sarili. Hindi nagtagal, bumalik siya habang buhat-buhat ang nagyelong katawan ni Grady at umupo sa may pintuan habang nakatitig lamang dito. Humingi ng tawad si Mia at inamin niyang naiwan niyang bukas ang pinto kaya nakalabas ang aso. Kahit pilit siyang pinapapasok ni Mia, nanatili lamang si Grace na nakaupo sa nagyayelong hagdan. Nagsimulang mag-alala sina Aidan at Mia para kay Grace kaya nagpasya si Aidan na tigilan na nila ang pananakot dito. Pumunta ang magkapatid sa nakatagong silid sa basement kung saan nila itinago ang lahat ng gamit at kumuha sila ng makakapal na jacket para kay Grace. Sa wakas, inamin ni Aidan ang kanilang kalokohan na akala nila ay wala namang masamang may dudulot. Sinabi niya kay Grace na buhay pa silang lahat at hindi naman talaga siya nagbigti kanina. Sa kasamaang palad, tuluyan nang nawalan ng kapit si Grace sa realidad. Muling bumalik sa kanyang isip ang paniniwalang itinuro sa kanya noong bata pa siya, na makasalanan ang lahat ng tao. Pagkatapos noon, sinubukan ni Aidan na paandarin ang generator ngunit wala pa rin itong silbi. Kinagabihan, pumasok si Grace sa bahay at ang mga sumunod niyang ginawa ay labis na ikinilabot ng mga bata. Upang tunawin ang kanyang nagyelong mga binti, lumuhad siya sa ibabaw ng nagbabagang pulang uling mula sa fireplace. Sinimulan na ngayong sisihin ni Grace ang sarili sa pagkasira ng tahimik na pamilya ni Richard at sa pagtulak kay Laura upang kitilin nito ang sariling buhay. Dahil tuluyan nang nawalan ng katinoan si Grace, nagtago sa attic sina Aidan at Mia sa sobrang takot. Kinabukasan, natagpuan ni Grace ang magkapatid na nagtatago at sinabi niya kay Mia na isakripisyo ang kanyang manika. Inutusan niya itong sunugin iyon sa pangalan ng Diyos upang mapalaya sila. Ngunit nang tumanggi si Mia, si Grace mismo ang nagsunog ng manika. Pagkatapos ay inilabas niya ang baril mula sa kanyang bulsa at sinabihan ang mga bata na magtiwala sa kanya. Ngunit sa mismong sandaling iyon, dumating si Richard sa lodge.
Nang dali-dali siyang umakyat sa itaas, nakita niya si Grady na nagyelo na sa higaan nito. Pagkakita ni Grace kay Richard, sinabi niyang pinarurusahan sila ng Diyos at itinapat niya ang baril sa kanyang sentido. Hinihila niya ang gatilyo ngunit walang lumabas na bala. Pagkatapos ay itinutok niya ang baril kay Richard, ngunit hindi ito naging kasing swerte niya. Tumatagos ang bala sa ulo ni Richard at agad itong bumagsak sa sahig. Nasaksihan ni Aiden at Mia kung paano pinatay ng baliw na nobya ng kanilang ama si Richard kaya wala silang oras upang magluksa. Agad hinihila ni Aiden si Mia at tumakbo sila papunta sa sasakyan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi umaandar ang sasakyan at naabutan sila ni Grace. Kalaunan, makikitang nakaupo silang lahat sa hapagkainan kasama ang bangkay ni Richard. Umawit si Grace ng panalangin at sinenyasan ang mga bata na sumabay sa kanya. Nang matapos ang dasal, tinatakpan niya ng tape ang kanilang mga bibig na may nakasulat na salitang sin. Dito nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood!